Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari noong 1983. Kakaiba po ang karanasan ko. Nakakatakot, nakakagulat, at hindi ko po akalain na ang pangyayaring yon ang bubuo pala sa pagkatao ko. Naging biktima rin po kasi ako ng bully ng mga estudyante, at yun din ang naging dahilan kung bakit namatay ang aking ina. Doon nagsimula ang pagiging masamang ugali ko, at hindi ako marunong tumanggap ng katuwiran. Ikinulong ko ang aking sarili sa galit at sa pagiging mapagmataas sa iba. Ngunit yun din pala ang magiging dahilan upang ako ay lumaban at pumatay ng mga aswang. Hindi ko na lamang po babanggitin ang lugar, maging ang pangalan na gagamitin ko. Subalit makikilala niyo po ako sa pangalang Elena. At ito ang aking kwento. Ano ka ba naman, Elena? Palagi ka na lamang napapasali sa gulo. Aba, baka nakakalimutan mo. Dalaga ka na. Ano naman po ang koneksyon ng pagiging dalaga ko sa away na sinasabi niyo, Tay? Elena naman, makinig ka na lang muna kay tatay. Huwag ka nang sumagot sa kanya. Paano hindi ako sasagot sa kanya, Kuya Marco? Palagi niya akong pinakikialaman sa mga ginagawa ko. Natutuliro na ang tenga ko sa mga sermon niya. Sana pala, nagpari na lang siya. Ano ka mo? Ulitin mo nga sinabi mo, ha, Elena? Ang sabi ko, mahilig kayong makialam sa buhay ko. Natural na pakialaman ko ang buhay mo. Dahil anak kita. Pinakikialaman kita dahil hindi na tama mga pinaggagawa mo. Kababae mong tao eh. Pero palagi kang nakikipag-away sa mga lalaki. Dinaig mo pa ang Kuya Marco mo, ah. Wala naman pong pinipili ang pakikipag-away, Tay. Kaya babae man o lalaki. Hindi na po ako makakapayag na bulihin pa nila ako. Hindi na po ako ang taong mananahimik lang sa isang tabi. Kaya ikaw naman ngayon na nanggugulo, ganun ba? Anak ng pitong kamote naman, oo. Paano kung pati ang kapatid mo ay mapaaway na dahil sa'yo? Naisip mo ba yun, ha? Ang hirap sa'yo, hindi ka marunong tumanggap ng katuwiran. Sinira mo pa ang mga silya sa eskwelahan nyo na para bang may pambayad ka. Dahil tama lang po ang ginawa ko sa kanila, Tay. Hindi po ba't masama naman talagang tingin nila sa akin? Dahil iniisip nila na ako ang dahilan sa pagkamatay ni Lita. Dahil hinahayaan mo sila na ganyan ang tingin nila sa'yo. Paano mo patutunayan sa iba na nagkamali sila ng panghusga sa pagkatao mo? Sige nga, kung ganyan ang ipapakita mong ugali at kilos sa kanila, paano mo sasabihin sa kanila na wala ka talagang kasalanan sa pagkamatay ni Lita? Tama si Tatay Elena. Kung gusto mo maging mabuti ka sa paningin ng ibang tao, aba magbago ka. Umiwas ka sa gulo. Huwag yung ganyan. Ay nako, hindi ko kailangan magbago para sa kanila, Kuya. Hindi na mababago ang tingin nila sa akin. Masama na ako sa paningin nila. At pinanindigan mo naman yun. Sa tingin mo, kung nabubuhay pa nanay mo, matutuwa kaya siya sa mga pinaggagawa mo ngayon? Huwag niyo na pong isali sa usapan si nanay. Patay na nga po siya, di ba? Kaya tumigil na kayo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Elena? Bakit ayaw mo makinig kay tatay? Huwag mo nang kampihan si tatay, Kuya. Huwag niyo na akong pagtulungan. Dahil kahit na anong sabihin yung dalawa, hindi ko kakalimutan na nangyari kay nanay. Hindi naman sana aatakihin sa puso si nanay kung hindi kami pinatawag sa principal's office ng matandang yon. Sinira niya ako sa paningin ng mga guro. Ako tuloy ang lumabas ng nambuli kay Lita. Magbabago lang ako kapag patay na ang hayop na matandang yon. Diyos ko, kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, anak. Ang laki na ng ipinagbago mo. Grabe ka. Hindi na ikaw ang anak ko si Elena. Ang Elena na nakilala ko, magalang, mapagmahal, at may takot sa Diyos.
Lahat ay nagbabago, Tay. Lalo na kapag nawalan ng mahal sa buhay ng dahil sa ibang tao. Kaya hindi nyo rin ako mapipilit na magbago para sa sinasabi niyong dating Elena na nakilala nyo. Dahil sa pagiging mabait at tahimik ko, namatay si nanay. Palibasa, hindi nyo naman talaga minahal si nanay eh. Dahil wala kayo nung naghihirap siya. Ano sabi mo? Narinig nyo naman po siguro ko nung sinabi ko, Tay. Para sa akin, wala kayong kwenta. Wala kayong kwentang asawa. Huli na para mabawi ko ang mga nasabi ko, Sir Blair. Naramdaman ko ang paglapat ng palad ni tatay sa aking pisngi. Maging si Kuya Marco ay nagulat din sa nangyari. Naluluwa akong napatingin sa aking ama habang sapu-sapu ng palad ko ang namumula kong pisngi. Sinaktan niyo na ako. Pinagbuhatan niyo na ako ng kamay. At ano ang kasunod? Pababayaan niyo na rin ba ako? Kagaya ng ginawa niyo kay nanay? Sa tono ng pananalita mo, parang ako pa ang may kasalanan. Kung hindi ka lumaban at gumanti sa mga nambuli sa'yo noon, buhay pa sana ang nanay mo ngayon. Hindi sana siya inatake sa puso. Yon! Tama ako, di ba? Lumabas din ang totoo. Sinisisi niyo ako sa pagkawala ni nanay. Pero kung naging maagap naman ang dating mo, nadala sana kaagad sa ospital si nanay. Hindi sana siya namatay. Kaya may kasalanan din kayo, Tay. Tay, Elena, tama na. Ano ba kayo? Bakit ba kayo nagkakaganyan? Isa ka pa, Kuya Marco. Ikaw sana ang inaasahan ko na magiging kakampi ko at makakaunawa sa nararamdaman ko. Pero ano ginawa mo? Isinumbong mo ako kay tatay. Sip-sip ka rin, no? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan na kapatid mo. Kuya mo siya. Hindi ko nakakalimutan na kuya ko siya. Ipinagtatanggol ko lamang ang sarili ko. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Dahil pamilya mo kami. Hindi mo kami kaaway. Kaya tumigil ka na. Tigilan mo na to, Elena. Hindi ako titigil. Gagawin ko kung anong gusto ko. Hindi ako makikinig sa inyo. Hindi! Hindi! Dahil sa paulit-ulit kong pagsigaw, ay tuluyan nang naubos ang pasensya ng aking ama. Sinampal niya ulit ako. Bumagsak ako sa saig, kaya pumagitna na sa amin si Kuya Marco. Tay, bakit niyo naman sinaktan si Elena? Para magtanda siya. Hindi ko sukat akalain na nagpalaki pala ako ng isang halimaw sa pamamahay ko. Tumayo ako at itinulak ko si Kuya Marco. Matapang kong hinarap si tatay habang nararamdaman ko ang pag-agos ng dugo mula sa akin labi. Halimaw na akong halimaw! Ako na ang pinakamasamang anak sa lahat! Ako na walang kwentang tao! Kaya magsama kayo ni Kuya! Hindi ko kayo kailangan! Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Wala kang utang na loob! Talagang lalayas ako! Hindi niyo na ako kailangang ipagtabo yan! Kahit madilim ng mga oras na yon, ay lumabas ako ng bahay. Tumakbo ako ng walang tiyak na patutunguhan. Umiiyak ako. Masamang-masama ang loob ko. Bigla kong naramdaman na merong sumusunod sa akin. Elena! Elena, sandali! Elena! Elena, hintayin mo ako! Saan ka ba pupunta? Gabi na eh! Elena! Huwag mo akong kausapin, Kuya! Bumalik ka na sa bahay! Magsama kayo ni tatay! Hindi kita kailangan! Elena, sandali lang naman. Ano ka ba? Tumigil ka na muna sa pagtakbo mo. Mag-usap muna tayo. Para saan pa? Wala na tayong dapat na pag-usapan. Halimaw ako, di ba? Halimaw ako. Kaya bakit pa ako makikipag-usap sa'yo? Naramdaman ko ang kamay ni Kuya Marco sa aking braso. Hindi ako tumingin sa kanya dahil makikita niya ang luha sa aking mga mata. Umiiyak ka ba? Pambihira. Akala ko ba matapang ka ha? Para yun lang eh. Umiyak ka na kaagad. Kuya, pwede ba? Oo na.
Hindi na ako mang-aasar. Huwag mo lang akong ipagtabo yan. Sasamahan kita. Mahirap na. Baka makita ka pa rito ni na Tomas Pagsamantalahan ka pa nun. Bah, ayoko yatang magkaroon ng pamangkin na mukhang unggoy, no? Kuya talaga, hindi ka ba talaga titigil? Oh, kita mo na. Nabanggit ko lang ang pangalan ni Tomas. Napangiti ka na. Bitiwan mo na nga lang ang braso ko, kuya. Oh, ayan. Binitiwan ko na ang braso mo, ha? Sige, mang-asar ka pa. At iiwan talaga kita rito. Bakit? Saan ka pupunta? Kahit saan. Basta, malayo sa inyo ni tatay. Sus, alam ko naman na wala kang ibang mapupuntahan Kaya huwag ka na magtampo kay tatay. Kaya lang naman nasabi niya yun sa'yo dahil nasaktan siya sa mga sinabi mo kanini. Nag-aalala lang si tatay sa'yo, Elena. Nag-aalala raw. Bakit siya ganon? Bakit lahat na lang nagawin ko ay mali? Pakiramdam ko, wala na akong ginawang tama. Dahil mali naman talaga yung ginawa mo, Elena. Paano kung pinagkaisahan ka ng mga kaaway mo kanina? Sige nga. Hindi mo ba naisip na kung anong mangyayari sa'yo? Anong gusto mong gawin ko, kuya? Pabayaan sila. Nasabihan ako mamamatay tao. Ano naman? Kung sabihin nila sa'yo yun, hindi naman totoo, di ba? Yun na nga, kuya. Hindi totoo. Kaya naiinis ako. Dahil sa inis, inilabas ko ang kulay asul na panyo at ipinitik ko yun sa ere. Oo. Inilabas mo na naman ang panyo na yan. Kaya napagkakamalang ka na tomboy dahil sa kilos mo Pinapakita ko lang, kuya, kung gaano kalakas ang panyo ko. Kaya kahit pagkaisahan nila ako, hindi sila uubra sa akin. Tsaka hindi ako tomboy, no? Sadyang ganito lang talaga akong kumilos. Sus, ewan ko sa'yo. Sige na. Itago mo na lang yan. Hindi pwede. Kapag nasa akin to, pakiramdam ko. Kasama ko pa rin si nanay. Oo na, alam ko naman yun O paano? Hindi naman masama ang loob mo? Halika na, umuwi na tayo. Ayoko. Pinalayas na ako, di ba? Bakit pa ako uuwi? Alam mo naman na nasabi lang yun ni tatay dahil galit siya. Galit daw. Palagi naman yung galit Ano pa bang bago? Natural magagalit siya. Ikaw ba naman na magbayad ng 2,000 piso dahil sa sinira mong gamit? Kahit sino namang ama, magwawala talaga sa galit. Ang hirap pa naman kumita ngayon ng pera, tapos ibabayad lang sa ibang tao. Ay naku, kuya. Kinokonsensya mo ba ako, ha? Hindi Alam ko naman na wala ka nun Kuya Marco naman Oo na, hindi na. O siya, tara na, umuwi na tayo. Baka makasalubong pa natin ng manananggal. Naku po, baka mamaya ilapain pa tayo nun. Kuya, hindi na ako bata, no? Hindi na ako naniniwala na totoong manananggal. Kaya sige na, iwan mo na ako rito. Mamaya pa ako uuwi. Gusto ko muna maglakad-lakad. Magpapalipas lang ako ng sama ng loob. Ayoko muna siyang makita. Palagi niya akong pinapagalitan na hindi niya alam kung sino talaga nagsimula ng gulo. Kahit hindi siya magtanong, alam na niya na ikaw ang nagsimula ng gulo. Kaya tama na bumalik na tayo sa bahay at makipag-usap ka na kay tatay. Alam ko naman na nabigla rin siya. Si Kuya Marco lang ang palaging nakikipag-usap sa akin sa tuwing nag-aaway kami ni tatay. Masamang masama pa rin kasi ang loob ko sa pagkamatay ni nanay. Inatake siya sa puso pagkatapos akong kuyugin noon ng mga tao. Namatay siya mismo sa loob ng principal's office. O ano, hindi ka na nagsalita. Ano bang iniisip mo? Naaalala mo na naman si nanay, no? Oo, kuya. Pero, naaalala ko rin si Lita. Bakit ba nagkukulong ka pa rin sa nakaraan? Hindi mo naman kasalanan ng pagkamatay ni Lita Hindi naman yun ang iniisip ko, Kuya Marco ano nga? Magmula kasi nang mamatay si Lita, palagi na akong nilalapitan ng gulo. Elena, ikaw ang lumalapit sa gulo, hindi sila. Palagi kang nagmamalaki sa kanila na kaya mo silang labanan. Kahit lalaki, hinahamon mo ng suntukan, pambihira ka, oo. Totoo naman
Kaya ko silang labanan. Pakiramdam ko nga, binabayaran sila ni Lola Daria para guluhin lang ako. Oh, bakit naman biglang napasok sa usapan si Lola Daria? Minsan kasi kuya, nahuli ko siya na may iniaabot na pera sa mga lalaking nakaaway ko. Kung minsan naman, nakikita ko siyang nakabantay sa akin, nakatingin lang. Pakiramdam ko, siyang dahilan kung bakit palagi ako napapaaway. Ay nako, nagtamang hinala pa nga. Ano bang magagawa ng isang matanda? Wala naman siyang kakayahan para saktan ka. Isa pa, nagpakamatay si Lita. Ginusto yun ng apo niya. Hindi mo yung kasalanan. Yun na nga kuya. Kung umasta siya, para bang kasalanan ko ang pagkamatay ng apo niya? Kalimutan mo na yun. Alam kong wala kang kasalanan. Kaya wala siyang karapatan na guluhin ka. Isa pa, namatay rin si nanay dahil sa kanya. Kaya, wag lang talaga siyang magkakamali na saktan ka. Kundi, ako na makakalaban niya. Oo na. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan eh. Isa pa, natuto na ako sa mga nangyari. Hindi na nagsalita si Kuya Marco. Sunod-sunod ang pagbuntong hininga niya. Maya-maya pa ay bigla naming narinig ang malakas na sigawan ng mga tao sa unahan ng aming daan. Maliwanag sa bahaging yon dahil sa sulo ng mga nagrorondang tanod. Nagkatinginan kami ni Kuya Marco. Ano kaya ang nangyari? Ewan ko kuya. Halika, tignan natin. Teka sandali. Baka makita tayo ni Kapitan, pagalitan pa tayo nun. Bawal tayong pumunta sa gubat na to, di ba? Lalo na kapag gabi. Sus, parang sisilipin lang natin sila eh. Saka hindi naman tayo magtatagal. Ay naku, ang kulit talaga. Sige na nga. Pero pwede ba? Itabi mo muna ang panyo mo. Naiilang ako kapag hawak mo yan eh. Para bang madadagdagan na naman ng bulag sa mundo eh. Natatandaan ko na halos lahat ng nakaaway ko, pinipiti ko ng panyo sa mata. Kapag nakapikit na sila, saka ko sila binubugbog. Ganun ako kasama. Wala akong pakialam sa nararamdaman nila. Nang maisilid ko na ang panyo sa bulsa ko, lumapit kami sa kinaroroonan ng mga tanod. Pero nakita ko si Lola Daria. Nakikiosyoso siya sa mga tanod. Kaya narinig ko kung ano ang mga sinabi niya. Abay, kawawa naman. Mabait pa naman siya. Sana yung anak na lang ni Densyo ang namatay. Hindi alam ni Lola Daria na nandoon kami ni Kuya Marco sa likod niya. Kaya hindi nakatiis ang kapatid ko at sumagot siya sa sinabing yun ng matanda. Teka, sandali lang. Grabe naman po yata ang panalangin niyo sa buhay ng kapatid ko. Hindi naman po yata tama na hangarin niyo ang kamatayan niya. Humarap sa amin si Lola Daria. Bakas sa mukha niya ang gulat. Namutla ang kanyang labi at hindi makatingin sa kapatid ko. Pero matalim ang tingin niya sa akin. Bakit? Ano bang mali sa sinabi ko? Nagkamali po yata kayo ng panalangin, Lola Daria. Hindi ba't ang nauunang mamatay ay ang matatanda? Mag-iingat po kayo sa mga salitang binibitiwan nyo. Baka po sa inyo mangyari yan. Halika na, Elena. Huwag mo nang patulan. Matanda na yan. Baka nag-uulyanin na. Kaya nga ipinaiintindi ko sa kanya na mabuti, kuya. Mas una siyang mamamatay kaysa sa akin. Ikaw yata ang hindi marunong umintindi. Bakit hindi mo tignan kung sino ang namatay? Para malaman mong walang pinipilit edad ang kamatayan. Ano sabi nyo? Bakit hindi mo tignan? Nantablan ka naman ng takot. Hindi ko pinansin ang sinabi ng matanda. Mas naging interesado kong makita kung sino ba ang namatay. Gulat akong napatingin sa itsura ng bangkay ng isang dalaga. Diyos ko! Rona! Paano siyang namatay? Simple lang. Minalas siya. Dahil kaibigan mo siya. Teka lang, sinasabi niyo ba sa akin na ako na naman ang may kasalanan yan? Oo. Isang banal na dalaga
na palaging nakikitang nagdadasal sa simbahan. Walang kaaway, mabait at mapagmahal na anak. Namatay sa brutal na paraan. Nakita mo ba kung gaano kasama ang mundo? Iniiwan ang masasama at ang mabubuti ay pinapatay. Kaya po pala, buhay ka pa rin hanggang ngayon dahil masama ka rin na katulad ko. Elena, tama na yan. Hinila ako ni Kuya para lapitan ang bangkay ni Rona. Naluwa ako. Nanginig ang aking katawan. Kaibigan ko si Rona at kahapon lang ay kasama ko pa siya. Sa isang iglap ay makikita ko siyang wakwak-ang tiyan, dilat ang mga mata at butas ang leeg. Halika na, umalis na tayo rito. Huwag mo na siyang tignan, Elena. Sandali lang, Kuya. Hindi pa tayo uuwi. Tama, wag mo na kayong umuwi. Pagmasdan nyo na lang ang katawan ng dalagang yan. Sayang, naging kaibigan din siya ng apo ko. Sana ikaw na lang ang namatay, Elena. Hinay-hinay kayo sa pagsasalita. Pumapatol ako sa matanda, baka akala nyo. Ha? Bakit? Kaya mo ba ako? Magpasalamat ka. Hinahayaan pa kitang mabuhay. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na maging masaya ka. Tila naramdaman ko ang pagbabantang yun sa tono ng pagsasalita ni Lola Daria. Napansin ko rin na palagi siyang may hawak na tungkod na anumang oras ay maaari niyang gamitin yun laban sa akin. Ngunit ang mas umagaw ng aking atensyon ay ang hawak niya na daon na alagaw. Sa tuwing nakikita ko siya, palagi kong nakikita na hawak niya yon. Palaging bumubulong sa hangin na hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi. Tama na, Lola Daria. Wala kayong karapatan na pagsalitaan ng ganyan ang kapatid ko. Mag-iingat ka, Marco. Baka ikaw na ba na sunod? Nahahando sa isa lupang yan. Anong sabi nyo? Pinagbabantaan nyo ba ang kapatid ko? Hindi ko siya pinagbabantaan. Pinaalalahanan ko lang siya. Ito ang tatandaan mo, Elena. Hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng kompletong pamilya. Pero masaya ako na nakikita kong natatakot ka sa mga sinasabi ko. Hindi ako natatakot sa'yo, tanda. At wala akong kinakatakutan. Hindi tatayo ang balahibo ko sa mga kagaya niyong tumatanda ng paurong. Hoy, matino pa ang pag-iisip ko. Isa pa, lumayo ka ng konti sa akin. Ayokong malasin na kagaya ng mga taong nagiging malapit sa'yo. Sa pagkakataong yun, ngumisi ako ng nakakaloko at tinignan siya ng may pangungutya. Umikot ako sa kinatatayuan niya upang ipakita na hindi ako natatakot sa kanya. Ang balita ko, wala ka na raw pamilya. Iniwan ka raw ng lalaking pinakamamahal mo. At nang malasing ka, dahil sa sama ng loob, ginahasa ka naman ang kainuman mo. Pero hindi nagtagal, namatay din siya. Kaya lang, nabuntis ka. Namatay ang anak mo. Nagpakamatay naman ang apo mo. Sa tingin ko, ikaw yata ang hinahabol ng kamalasan at hindi ako. Hayop ka! Papatayin kita! Papatayin kita! Teka, sandali lang. Bakit nagagalit kayo? Hindi po ba't kayo nagsimula nito? Isa pa, huwag mo sanang kalimutan na kayo naging dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Hindi porkit kinakausap ko kayo, ay kinalimutan ko na ang ginawa niyo kay nanay. Nakita ko na namumula ang muka ni Lola Daria. Umangat ang kanyang tungkod at ipapalo sana sa akin. Pero nasalag ko yun at naitulak ko siya ng malakas. Bumagsak siya sa lupa habang masama ang tingin sa akin. Pagsisisihan mo, ginawa mo ito sa akin. Tandaan mo yan. Wala akong dapat pagsisihan. Binalaan kita kanina. Pumapatol ako sa matanda. Tsaka isaksak niyo sa utak niyo na wala akong kasalanan sa pagkamatay ni Lita.
Dahil nagpakamatay siya. Ikaw ang pumatay sa apo ko. At hindi ako titigil hanggat hindi mo pinagbabayaran ang lahat ng mga nagawa mo kasalanan. Tumigil na po kayo, Lola Daria. Kayo po may kasalanan sa pamilya ko. Walang kasalanan ng kapatid ko sa'yo. Kaya mabuti pa, umalis na po kayo. Dahan-dahan na tumayo si Lola Daria. Pero ibinato niya kay Kuya Marco ang hawak niya na dahon ng alagaw. Tumama yun sa muka ng kuya ko. Saka nag-iwan ng matalim na titig sa amin. Kung inaakala mo na nagtagumpay ka, Elena, nagkakamali ka. Hindi kita patatahimikin. Ikaw ang malapit na manahimik, Tagda. Matanda ka na. Kaya bilang na ang oras mo sa mundo. Wala akong natanggap na tugon mula sa matanda. Sa halip, paika-ika itong naglakad papalayo sa amin. Saka naman lumapit sa akin si Kuya Marco. Ayos ka lang ba, Elena? Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ni Lola Daria. Matanda na kasi yun eh. Pagpasensya na lang natin. Huwag mo akong alalahanin, Kuya. Ayos lang ako. Mabuti naman kung ganun. Kuya, sino kaya ang pumatay sa kaibigan ko, no? Huwag mo na akong tanungin. Hindi ka naman naniniwala sa sinasabi ko eh. Sumulyap ulit ako sa nakahigang si Rona habang inaayos ang kanyang bangkay sa higaan nito para usungin pababa sa bayan. 4 na dalaga na ang namamatay, kabilang ang isang buntis. Lahat ng mga yon ay namamatay sa brutal na paraan. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Masyado nang lumalalim ang gabi. Paano ako uuwi, Kuya? Hindi ko pa nga kayang makipag-usap kay tatay eh. Pero hindi tayo pwedeng manatili sa lugar na to, Elena. Ano ka ba? Nakita mo naman na meron ng pinatay. Ayoko mapahama ka, Elena. Kaya, huwag na sanang matigas ang ulo mo. Tara na. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, Kuya. Elena, ano ba? Pwede ba? Hindi mo ba naiintindihan kung ano nangyayari ngayon? May aswang na manananggal sa baryo natin. Hindi sila totoo, Kuya Marco. Totoo sila, Elena. Totoo sila. Hindi ka ba nagtataka? Halos lahat ng biktima ay wakwakan tiyan at nawawala ang kanilang laman loob. Sa palagay mo ba, gawain pa ba yun ng isang normal na tao? At ang nangyari kay Rona, malakas ang kutob ko na aswang ang dumali sa kanya. Walang aswang, Kuya. Hindi aswang ang pumatay kay Rona. Kuya naman eh. Bata lang ang naniniwala sa aswang na manananggal. Bumakas ang pagkadismaya sa muka ng aking kuya. Muli kong inilabas ang aking panyo at ipinitik ko yun sa ere. Ganun ang ginagawa ko kapag nag-iisip ako. Kaya magmula noon, hindi na nagsalita si Kuya Marco. Nakatitig lang siya sa lupa na may bakas ng dugo. Kuya, galit ka ba? At sino naman na matutuwa? Hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Kung ayaw mo umuwi, sige. Hindi na rin ako uuwi. Hindi na kita pipiliting umuwi. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Lumapit ako kay Kuya at hinawakan ko ang kanyang kamay. Pero hinila niya yon. Sa halip, lumapit siya sa isang lalaki na naroroon. Hiniram niya ang hawak nitong sulo bago bumalik sa kinatatayuan ko. Kuya Marco, anong gagawin mo yan sa sulo? Di ba ayaw mong umuwi? Kaya sasamahan kita at dito tayo magpapalipas ng gabi. Hindi ko rin naman kayang iwan ka dito mag-isa eh. Kuya, pwede ba umayos ka nga? Ikaw ang umayos, Elena. Walang sisiyan ha. Kapag nakakita tayo ng aswang sa lugar na to, panindigan mo ang sinabi mong kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Wala na akong nagawa nang umupo si Kuya Marco sa ugat ng puno. Napatingin na lang ako sa mga taong naroroon na isa-isa na ring umaalis. Tanging ang liwanag lang ng aming sulo ang nagsisilbi naming tanglaw sa lugar na yon. Maya-maya pa,
Naupo na rin ako sa ugat ng puno. Inabala ko ang aking sarili sa pagpitik ng panyo sa hangin nang bigla kong napansin na parabang kumislap ang nakaburdang paru-paro sa tela nito. Natigilan ako at hinaplos ko yun. Kuya, halika. Tignan mo, oh. Parang lumiwanag yung nakaburta na paru-paro sa panyo ko. Ay nako, tigil-tigilan mo nga ako, Elena. Bas hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo eh. Tsaka kahit na anong sabihin mo, hindi na rin ako maniniwala sa'yo, no? Kuya, kung gumaganti ka lang, pwede ba tumigil ka na? Maniwala ka sa sinasabi ko. Nakita ko talaga na lumiwanag ang paru-paro. Ngunit hindi kumibo si Kuya Marco. Baka sa anyo niya ang inis para sa akin. Nanatili akong nakatingin sa panyo. Sinubukan kong ipitik uli yun sa hangin. Pero hindi ko na ulit nakita ang pagkislap nun. Oo nga. Baka nga nagkakamali lang ako sa nakita ko. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang tumayo si Kuya Marco. Iwinasiwas niya ang hawak niya na sulo, kasunod ng mga kaluskos sa paligid. Napatayo na rin ako dahil sa pag-aalala. Kuya, bakit? Parang may nakatingin sa atin. Hindi tayo nag-iisa sa lugar na to. Kuya Marco, pwede ba? Hindi mo na kailangan kumilos ng ganyan para takutin ako, no? Ikaw ang tumigil, Elena. Hindi kita tinatakot. Totoo na merong nakatingin sa atin ngayon. Pambihira. Aswang na naman ba ang sasabihin mo? Dahil sa inis ni Kuya Marco, hindi niya ako kinausap. Nagmatsyag lang siya sa paligid hanggang sa bigla kong napansin ang muling pagkislap ng paru-paro sa aking panyo. Kaya ang ginawa ko, itinali ko yon sa aking pulsuan. Maya-maya pa ay narinig namin ang malakas na huni ng ibon at tunog na parabang napupunit na kumot. Napatingala kami sa itaas ng puno dahil doon nanggagaling ang tunog. Kuya, ano nangyayari? Halika, lumapit ka sa akin. Kailangan na nating umalis sa lugar na to. Sa pagkakataong yun, ay naramdaman ko rin na parang may kakaiba sa paligid. Biglang nawala ang tapang ko at napahawak ako sa braso ng aking kapatid. Naglakad kami habang inililinga ang paningin sa paligid. Hanggang sa bigla na lang kaming natigilan nang mula sa puno ay bumaba ang isang nilalang. Kuya, ano yan? Anong klaseng nilalang yan? Sinasabi ko na nga ba't kanina pa tayo binabantay ng aswang na manananggal eh. Kuya, yan pala ang itsura ng manananggal. Kalahating katawan na may malapad na pakpak na parang sa paniki. Tumigil ka na nga. Akala ko ba hindi ka naniniwala? Di ba ang sabi mo, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo? Bakit ngayon, nakakapit ka sa braso ko? Habang nakalutang sa ere ang manananggal, ay umaatras naman kami ng hakbang. Hindi makalapit ang aswang dahil sa hawak na sulo ng aking kapatid. Sa pag-angin lang nilalang, bigla siyang lumipad, papalapit sa aming kinaroroonan. Dinagit niya ang kuya ko. Kuya Marco! Kuya Marco! Mabuti na lang at nagawang lumaban ni Kuya Marco. Tumama ang kanyang suntok sa mukha nito. Nabitiwan si kuya. Bumagsak siya sa lupa. Dahil sa ginawang yon ni Kuya Marco, muling umatake ang manananggal. Balak niya na dagitin ulit si kuya. Pero humarang ako at sinuntok ko siya sa mukha. Umangil siya ng malakas bago tuluyang bumagsak sa lupa. Kuya, tumayo ka! Bumagsak na manananggal, halika na! Tumakbo na tayo! Tumakas na tayo rito! Habang inaalalayan ko si Kuya Marco, ay hindi ko napansin. Bumangon na pala ang manananggal. Inatake niya ako ng kalmot sa aking likod. Naramdaman ko ang pagguhit ng sakit sa aking balat. Hindi pa nasiyahan ng aswang at ibinaon niya ang kanyang kuko sa aking balikat. Naramdaman ko na umangat ang aking mga paa sa lupa. Balak niya ring dagitin ako. Mabuti na lang at mabilis kumilos ang kapatid ko.
Hinawakan niya kagad ang mga paa ko at nakipaghilahan siya sa manananggal. Bitiwan mo ang kapatid ko! Hayop ka! Kuya! Tulungan mo ako! Habang nakikipaghilahan si Kuya Marco sa manananggal, ay nararamdaman ko rin ang sakit sa aking balikat, kasunod ng pag-agos ng dugo sa aking dibdib. Malakas ang aswang, halos madala rin si Kuya. Elena! Lumaban ka! Alisin mo ang kamay niya sa balikat mo! Dali! Kuya, ang sakit! Hindi ko kaya! Gawin mo, Elena! Malapit niya na ako maiangat sa lupa! Pareho tayong madadala sa impapawid! Sige na! Labanan mo siya! Nang makita ko na natatalo na si Kuya Marco, malakas kong kinagat ang kamay ng manananggal. Nabitiwan niya ako at humina ang kanyang puwersa. Nabawi ako ni Kuya at kasama kong bumagsak sa lupa ang aswang. Sinamantala ko ang pagkakataon. Tumayo ako at lumapit sa aswang. Pagkatapos, niluhuran ko siya sa dibdib. Sinuntok ko ang kanyang muka. Bigla siyang nasunog at sumabog ang kanyang abo sa lupa. Kuya, paano nangyari yun? Paano ko siya napatay? Hindi ko rin alam, Elena. Kahit ako, nagulat din sa ginawa mo. Pinagmasdan ko ang aking palad. Hanggang sa napako ang aking paningin sa panyong nakatali sa pulsuhan ko. Kaya naisip ko na baka dahil sa panyo, kaya ako nagkaroon ng ganung kakayahan. Kuya Marco, bago nangyari ang pagsalaki ng aswang na manananggal, nakita kong lumiwanag ang paru-paro na to. Kumislap siya na para bang binigyan niya ako ng isang babala kanina. Kung ganun, nagkaroon ka ng kakayahan. Dahil din sa panyo. Pero paano nangyari yun, Kuya Marco? Matagal ko nang iniingatan ng panyong to. Hindi ko alam na meron pala tong kapangyarihan. Wala na muna tayong pagsasabihan ng tungkol sa kakayahan ng panyo, Elena. Tara na, may sugat ka sa balikat eh. Kailangan magamot kagad yan. Saka ko lang naalala ang sugat ko. Pero nakarinig na naman kami ng isang malakas na pag-angil mula sa impapawid. Dinampot ni Kuya Marco ang nabitiwan niyang sulo. Saka pinatay ang apoy. Kuya, bakit mo pinatay ang sulo? Kailangan natin magtago. Natitiyak kong hindi nag-iisa ang manananggal na yun. Itinapon ni Kuya Marco ang sulo at nagtago kami sa likod ng makapal na halaman. Saktong pagyuko namin, bumaba ang isang aswang. Nakatalikod siya sa amin, panay ang pagaspas ng kanyang pakpak habang umaangil ng malakas na parabang may tinatawag. Kuya, mukhang hinahanap niya ang pinatay kong aswang kanina. Hinaan mo lang ang boses mo, Elena. Malakas ang pandinig ng aswang. Hindi nagkamali si Kuya Marco. Agad na tumingin sa aming gawi ang aswang at mabilis na lumipad palapit sa aming kinaroroonan. Hindi naiwasan ni Kuya Marco ang kalmot ng manananggal sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos, ako naman ang inatake ng kagat ng aswang. Sinalubong ng suntok ko ang kanyang bibig. Tumama ang kanyang pangil sa aking kamao. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Elena, mag-iingat ka! Patayin mo na ang aswang na yan! Bago pa siya magtawag ng kasama niya, bilisan mo! Hindi na ako nagdalawang isip. Agad ko siyang nilapitan para sana suntukin. Kaya lang, natanggal ang panyo sa aking pulsuhan. Sakto yun na nakabangon na rin ang manananggal. Inatake niya ako ng kalmot sa aking dibdib. Bumagsak ako sa lupa. Hinawakan niya ako sa aking paa. Inihagis niya ako sa damuhan. Nang mga sandaling yon, naramdaman ko ang sakit ng aking katawan. Mabuti na lang at tumulong si Kuya Marco. Hinampas niya ang muka ng manananggal gamit ang isang kahoy at mabilis siyang lumapit sa akin. Elena! Elena, gumisik ka! Elena, huwag kang matulog! Elena, naririnig mo ba ako? Kuya Marco,
Ang panyo ko! Natanggal! Oo, nasa akin ang panyo mo. Labanan mo ang antok mo. Labanan mo ang epekto ng kagat niya. Kuya, patawarin mo ko. Hindi ako naniwala sa'yo. Hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin dahil tinamaan ng suntok sa batok si Kuya Marco. Bumagsak siya sa tabi ko habang ang manananggal ay nakangisi habang nakalutang sa ere. Akma na sana siyang aatake sa akin nang humarang ang isang matandang lalaki. Sinabuyan niya ng asin ang aswang. Ito ang damdamin mo, halimaw ka! Mamatay ka na! Sa bawat pagtama ng asin sa katawan ng manananggal, hindi maintindihan nito kung ano ang una niyang hahawakan. Umaangil siya dahil sa labis na sakit. Umusok ang katawan nito kasunod ng malakas na pagsigaw. Mula sa aming harapan, sumabog ang katawan ng aswang. Sumama ang abo nito sa hangin. Saka lang lumingon sa aming gawi ang matandang lalaki. Ako ang agad niyang nilapitan, habang si Kuya Marco naman ay nakatitig sa matanda. Namumutla ang labi niya na parabang nakakita ng multo. Ay, Diyos ko po! May sugat kayo sa katawan! Halika, tulungan mo kong alalayan ang kapatid mo. Kailangan niyong madala sa bahay. Wag na po. Gusto na po naming umuwi. Hindi pwede! Delikado ang lagay ng kapatid mo dahil sa sugat niya. Sige na, bilisan mo. Kailangan magamot kagad siya. Pero, wala nang pero-pero. Buhay ng kapatid mo ang nasa panganib. Kaya kumilos ka na. Isa pa, may sugat ka rin oh. Hindi mo kakayanin ang panghihina kapag kumalat na ang lasod sa katawan mo. Tumingin muna sa akin si Kuya Marco bago siya nagpasyang alalayan ako. Halos hindi ko maihakbang ang mga paa ko ng sandaling yon. Bilisan nyo! Kailangan na natin makaalis kagad sa lugar na ito. Dahil naaamoy ng manananggal ang dugo nyo. Halos hindi na ako makahinga dahil sa pamamanhid ng sugat ko sa aking balikat at dibdib. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating namin ang bahay na gawa sa kawayan at kugon. Nakatayo yun malapit sa gilid ng ilog. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Pinahiga niya ako sa katre. Pagkatapos ay saglit siyang nawala. Pagbalik ay meron na siyang dala na palanggana at tela. Tulungan mo ako, binata. Linisan mo ang sugat niya at magdidikdik naman ako ng talbos ng bayabas. Kahit nanlalabo ang aking paningin, ay nakita ko ang kanilang pagmamadali. Pagkatapos na gamutin ang sugat ko, si Kuya Marco naman ang ginamot ng matandang lalaki. Lolo, kumusta na po ang kalagayan ng kapatid ko? Ligtas na siya, pero kailangan niya munang magpahinga. Ang mabuti pa, dito muna kayo magpalipas ng gabi. Nako, maraming salamat po sa alok niyo, Lolo. Pero hindi po kami pwedeng manatili rito dahil siguradong mag-aalala po sa amin si tatay. Ngunit hindi niya kakayanin. Malalim ang sugat niya. Isa pa, maaaring nasa paligid lamang ang kasama ng manananggal na umatake sa inyo kanina. Kuya Marco, sige na. Dito na lang muna ako. Hindi ko pa kayang umuwi. Pero hindi pwede. Uuwi na tayo. Teka, sandali lang. Hindi ako masamang tao, binata. Kanina ko pa yata nahahalata na para bang naiilang ka sa akin. Tinulungan ko kayo kanina. Kaya anong dahilan at nagkakaganyan ka? Lolo, wala po akong ibang ibig sabihin. Hindi lang po kami basta nagtitiwala sa tao na ngayon lang po namin nakilala. Ako si Imong, isang albularyong antingero na matagal nang naninirahan dito. O ngayong nakilala mo na ako, siguro naman papayag ka nang manatili sa bahay ko kahit ngayong gabi lang hanggang umaga. Kahit na po nagpakilala kayo,
Iuuwi ko pa rin po ang kapatid ko. Isa pa tulad po ng sinabi ko. Nag-aalala po kami kay tatay eh. Baka po sumunod po siya sa amin at siya naman po mapahamak. Hindi mapapahamak ang tatay mo. Dahil binata't dalaga lamang at buntis ang inaatake ng manananggal. Teka. Bakit parang pinipigilan niyo po kaming umuwi? Dahil cargo consensya ko kayo kapag may nangyaring masama sa inyo. Kaya walang uuwi. Huwag kayong mag-alala. Wala akong gagawing masama sa inyo. Ang gusto ko lang ay matiyak ang kaligtasan nyo. Hindi ko na narinig na nagsalita si Kuya Marco. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Naramdaman ko ang malamig na kamay ng kuya ko sa aking braso. Para bang may kinatatakutan siya na hindi ko maintindihan. Biglang sumagi sa isip ko ang aking panyo. Kuya Marco, ang panyo. Nasaan ang panyo ko? Nasa bulsa kong panyo mo, Elena. Kaya huwag ka mag-alala. Isa pa, huwag ka munang magbanggit-banggit ng tungkol sa panyo. Lalo na kapag may kasama tayong ibang tao. Nagtataka ako sa ikinikilos ni Kuya Marco. Baka sa kanyang muka ang pagkabalisa. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Lolo Imong. Magpahinga muna kayong magkapatid. Kailangan ko munang pausukan ng palibot ng aking kubo para hindi kayo maamoy ng aswang. Nag-aalala ko na baka nasundan kayo rito ng pinuno nila. Lumabas si Lolo Imong sa silid, kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap ni Kuya Marco. Elena, kailangan nating umuwi. Baka nag-aalala na si tatay sa atin eh. Sa'yo lang siya nag-aalala, kuya. Hindi sa akin. Elena, pwede ba? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo ha. Ganito na ako kahit nung una pa, kuya. Masama talaga ang loob ko kay tatay. Pasensya na, kuya ha. Pero hindi ako uuwi. Kung gusto mo, ikaw na lang ang umuwi sa bahay. Kahit na anong mangyari, iuuwi kita. Isa pa, huwag mo sanang kalimutan. Natatay pa rin natin siya kahit na anong mangyari. Kahit pagbali-baligtarin pa ang mundo. Hindi ko naman kinakalimutan na tatay ko siya, Kuya Marco. Kaya nga umiiwas ako eh. Ayoko nang palakihin pa ang gulo. Tsaka mali rin naman siya, kuya eh. Hindi niya ako hinayaang magpaliwanag. Ikaw ang nagkamali, hindi si tatay. Isa pa, nakita mo ba kung ano ang naging bunga ng pagiging matigas ng ulo mo? Kamunti ka na tayo mapahamak kanina, di ba? Tapos ngayon, paiirali mo na naman ang katigasan ng ulo mo. Bakit ka ba nagkakaganyan, Kuya Marco? Dahil ayokong manatili sa bahay ni Lolo Imong. Kahit tinulungan niya tayo, hindi tayo maaaring manatili rito. Hindi ako nagsalita. Ibinaling ko ang aking paningin sa ibang direksyon. Pero nagulat ako nang bigla akong sinakal ni Kuya Marco. Dinaganan niya ako sa tiyan at nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Kulay itim yun at halos wala na akong makitang puti. Para siyang naging ibang tao. Kuya Marco! Kuya Marco, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ang leg ko! Nasasaktan ako, kuya! Kuya! Bigla-bigla ang pagbabago sa kilos ng aking kuya. Hindi na ako makahinga. Nagpapapadyak ako sa sahig na katre. Nagpumiglas ako sa pagkakahawak niya. Ngunit malakas siya. Kuya Marco, ano ba? Bitiwan mo ako! Ano ba nangyayari sa'yo? Kuya Marco! Bitiwan mo ako! Hindi siya nagsasalita. Puro angi lang ang naririnig ko mula sa kanya. Nakita ko na lumabas sa kanyang pisngi ang kulay itim na ugat. Biglang bumalandra ang pinto ng silid. Pumasok si Lolo Imong. Sinabuyan niya ng asin ang katawan ng aking kuya. Alisin mo ang itim na kulam sa katawan ng binatang ito! Huwag mo siyang guluhin! Mas lalong humigpit ang pagkakasakal ni Kuya Marco sa akin liig. Parang hindi na ako nakikilala pa ng aking kuya. Agad naman na lumapit si Lolo Imong sa amin.
Kinuha niya ang palaspas, saka ipinalo yun sa ulo ni kuya. Kasunod ang malakas niyang pagsambit ng isang orasyon. Perdon! Vemos! Etor! Paulit-ulit sa pagbigkas ng kakaibang orasyon si Lolo Imong. Saka ko lang naramdaman ang unti-unting pagluwag ng kamay ng aking kuya sa leeg ko. Nawalan ng malay si Kuya Marco at bumagsak siya sa tabi ko. Habol ang aking hininga na napabalikwas ako ng bangon. Ano pong nangyayari, Lolo Imong? Bakit po biglang nagkaganon po si Kuya Marco? Kinulam siya. Malakas ang mahika na bumalot sa kanyang pagkatao. Balak kanyang patayin. Natigilan ako. Napatingin kay Lolo Imong. Nag-aalala ako na humawak sa kamay ng aking kapatid. No? Ano siyang kinulam, Lolo Imong? Ayos pa siya kanina. Bakit bigla pong nagkaganon? Ang mangkukulam na tinutukoy ko ay isang aswang na may lahing manananggal. Ginamitan niya ng mahika ang kapatid mo para patayin ka. Meron ka bang kilala na tao na maghangad ng kamatayan mo? Teka, meron po akong kilala. Hindi po ako maaaring magkamali. Si Lola Daria. Siya po ang naghahangad ng kamatayan ko. Bakit naman niya gugustuhin na mamatay ka? Ano ang dahilan? 3 taon na po nakakalipas nang magkaroon kami ng matinding alitan ng kanyang apo. Palagi nila akong binubuli sa school. At nang lumaban ako, hindi matanggap ni Lita na napahiya siya sa harap ng kanyang barkada. Nagpakamatay siya at ako ang sinisisi ni Lola Daria sa pagkamatay ng apo niya. Ang gusto niya ay mamatay rin ako. Kung nagpakamatay ang apo niya, aba, ay wala kang kasalanan doon. Hindi na po siya natahimik sa panggugulo sa akin. Hanggang sa mamatay na rin po si nanay. Inatake siya sa puso. Hindi kagad nakapagsalita si Lolo Imong. Nakatitig siya sa akin na parabang sinusuri ang mga sinabi ko. Maya-maya pa ay kinuha niya ang palaspas saka iniabot yon sa akin. Ano pong gagawin ko rito? Gamitin mong panghampas sa katawan ng kapatid mo. Kapag iba na ang kilos niya, sambitin mo rin ang orasyon na narinig mo sa akin kanina. Paano po kung masaktan po si Kuya? Hindi siya masasaktan. Dahil ang masasaktan ay ang taong kumukulam sa kanya. Kailangan mong maging alerto, Elena. Dahil nasa ilalim ng itim na kapangyarihan ng kapatid mo at siya ang ginagamit ng mangkukulam para patayin ka. Pero ano po mangyayari kay Kuya Marco? Kapag hindi ka napatay ng kapatid mo, magiging aswang siya. Magiging isang manananggal. Napataklob ako ng palad sa aking bibig. Gusto kong magsisi ng sandaling yon. Kasalanan ko kung bakit nangyari yon sa kuya ko. Hindi ko napigilan ang aking sarili at tuluyan na akong napaiyak. Huwag kang umiyak dahil may pagkakataon ka pa para iligtas ang kuya mo. Samantalang ako, nang mamatay ang buong pamilya ko sa pagsalakay ng mga manananggal, wala na akong nagawa. Pati ang kaisa-isa kong apo, namatay rin. Bigla kong naramdaman ng lungkot sa tono ng boses ni Lolo Imong. Kaya naman, tumigil ako sa pag-iyak. Bigla akong naawa sa matanda. Lolo Imong, ang ibig niyo po bang sabihin namatay po ang apo niyo? Oo. Kung nabubuhay lang siya, maaaring kasing edad mo siya ngayon. Lolo Imong, paano po siyang namatay? Nanganganak noon ang aking anak na si Marta. Nang biglang sumalakay ang manananggal, pinatakas niya ako para iligtas ang aking apo.
Pero hindi ko kayang iwan ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko nun. At iniwan ko ang sanggol sa ilalim ng isang halamanan. Binalikan ko si Marta. Ngunit huli na. Patay na siya. Ano po nangyari sa sanggol na iniwan nyo? Wala na rin siya. Nakita ko na lang ang lampin niya na may bahid ng dugo at hawak ng kanilang pinuno. Pinatay nila ang apo ko. Kaya po ba, tinutulungan niyo po ako? Oh, tama ka. Dahil may posibilidad na ang kumulam sa kapatid mo ay siya rin ang pinuno ng mga manananggal na pumatay sa aking apo. Tutulong ako sa iyo para maipagiganti ko ang nangyari sa aking apo at anak. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Imong. Kapag napatunayan ko na si Lola Daria po talaga ang kumulam sa aking kuya, kayo po mismo ang unang makakaalam. Huwag mo lang kalilimutan na ang mangkukulam na sinasabi ko ay isa ring aswang. Kaya malakas siya kumpara sa ordinaryong nilalang. Pagkatapos naming mag-usap, ay tinulungan ako ni Lolo Imong na ayusin ang higa ni Kuya. Pagkatapos, ay nilagyan niya ng langis ang buong katawan ng aking kapatid. Lolo Imong, para saan po ang langis na yan? Pansamantalang mapipigilan ng sagradong langis ang kulam sa kapatid mo. Sa gabi lang magbabago ang kanyang kilos. Kaya pagpatak ng alas 5 ng hapon, kailangan nakagapo siya sa katre hanggang alas 4 ng madaling araw. Dahil kung hindi, tatawagin siya ng aswang. Bigla kong nag-alala para sa kuya ko. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat kay tatay ang nangyari sa amin. Kaya kahit nakalabas na si Lolo Imong sa silid, ay hindi ako dinalaw ng antok. Natatakot ako na baka biglang bumangon si Kuya Marco at muli niyang pagtangkaan ng buhay ko. Maya-maya pa ay kinuha ko ang panyo sa bulsa ni Kuya Marco. Pagkatapos ay pinagmasdan ko ang paru-paro sa tela. Saan kaya nanggaling to? Hanggang saan kaya ang lakas ng kapangyarihan mo? Magagawa mo kayang protektahan ang kapatid ko? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako nahiga sa tabi ng aking kapatid. Dahil sa labis na pagod, agad na akong nakatulog. Kinabukasan, nagising ako sa malakas na yugyug ng kamay sa aking balikat. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko si Kuya Marco. Hawak niya ang panyo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ingatan mo to? Pasensya ka na, Kuya Marco. Nakatulugan ko pala yan na hindi ko naisilid sa aking bulsa. Sinabi ko naman sa'yo na iingatan mo to, di ba? Hindi ka nakikinig eh. Kinuha ko ang panyo at agad ko yung isinilid sa aking bulsa. Sige na, bumangon ka na dyan. Kailangan na nating umuwi. Magpapaalam na muna tayo kay Lolo Imong. Hindi na kailangan yun. Teka, Kuya Marco. Hindi pa tayo nagpapasalamat sa kanya. Hindi na nga kailangan magpasalamat. Teka, bakit mabait kaya ta sa matandang yun? Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Huwag ka na nga maraming tanong. Umalis na tayo rito. Wala na akong nagawa nang hilahin ni Kuya Marco ang braso ko. Lumabas kami ng silid, diretso sa labas. Nagmamadali kami naglakad at umalis sa lugar na yon. Nagtataka naman ako sa ikinikilos ni Kuya Marco. Hindi man lang natin siya nakita. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Tumigil ka nga. Mas inaalala mo pang ibang tao kesa sa tatay natin. Hindi naman sa ganun, Kuya Marco. Hindi rin bagay sa'yo maging mabuting tao, kaya tumigil ka na. Dahil sa sinabi ni Kuya Marco, malakas kong hinila ang aking braso mula sa kanyang kamay. Nagtataka ako sa ugali niya. Para bang ibang tao na siya. Kuya, teka lang.
Hindi ka nagsasalita sa akin ng ganyan. Ano ba? Sasama ka ba sa akin o iiwan kita rito? Hindi ako sumagot sa tanong ni Kuya Marco. Nauna akong naglakad sa kanya at iniwan siya. Pagdating namin sa bahay, nadatnan namin si tatay. Pabalik-balik siyang naglalakad sa sala. Akala ko kapag nakita niya ako, matutuwa siya. Pero nagulat ako nang sumalubong sa aking muka ang malakas niyang sampal. Tay! Bakit? Nagtatanong ka panlintik ka? Saan kayo nanggaling na magkapatid ha? Hindi niyo ba alam na nag-alala ako sa inyo? Lalo na nang malaman ko na meron na naman pinatay sa kakahuyan kagabi. Pinag-aalala po ba na basta na lamang nananakit? Hindi niyo po ba nakita may sugat ako? Tay, bakit naman sinampal niyo si Elena? Hindi po ba kayo natutuwang umuwi na kami rito? Hindi na ba talaga kayo magkakasundo, ha? Kapag naging ama ka na, malalaman mo rin kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Pero, bago kayo naging ama, naging anak din po kayo, di ba? Kagaya ko. Bakit hindi niyo po naiintindihan ang nararamdaman ko? Alam niyo po ba, na ilang beses sinubukan ni Kuya Marco na umuwi para sa inyo, pero hindi namin kaya. Inatake kami ng manananggal kagabi. Unti-unting naglaho ang galit sa anyo ng aking ama. Saka nangihina siyang napaupo sa bangko. Kaya nga sobra akong nag-aalala. Dahil sumalakay din sa baryo ang manananggal. Hinala nila na matayan sila ng pamilya. Kaya ganun na lang ang pagwawala nila. Tama po kayo. Namatayan sila ng kasama nila dahil kay Elena. Mabuti na lang at may tumulong po sa amin. Sino? Sinong tumulong sa inyo? Si Lolo Imong. Mabait po siya at hindi nagdalawang isip na gamutin ang sugat namin. Hindi kagad nakapagsalita si tatay. Bumakas sa kanyang anyo ang pag-aalala. Naging balesa rin ito, kagaya ni Kuya Marco. Nagtataka ako bakit nagkakaganon sila kapag naririnig nila ang pangalan ni Lolo Imong. Tumayo si tatay at hindi mapakali. Para bang may gumugulo sa kanyang isip. Tay, bakit? Huwag na kayo makikipag-usap sa kanya kahit kailan. Ha? Pero bakit, tay? Kilala niyo po ba si Lolo Imong? Oo. Dahil isa siya manunugis na manananggal. Nabanggit niya sa amin ang tungkol sa pagiging manunugis niya ng aswang. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan po namin siyang iwasan. Basta. Nag-aalala ko. Palagi siya sinusundan ng manananggal. Teka tay, sandali lang. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa aswang na manananggal? Dahil nakakita na ako ng aswang na manananggal. Teka, meron ba siyang ibang sinabi sa inyo? Hindi ba siya nagkwento tungkol sa buhay niya? Napakunot ang noo ko ng sandaling yon. Nagtataka ko sa nakikita kong kilos ni tatay. Wala po kaming ibang pinag-usapan ni Lolo Imong. Ewan ko lang po dito kay Elena. Kasi nawalan po ako ng malay ng gabing yun eh. Sige po tay. Magpapahinga na muna ako. Hindi kagad ako tinanong ni tatay. Hinintay ko rin na pumasok si Kuya Marco sa kanyang silid. Walang gustong unang magsalita sa amin ni tatay. Kaya ako na ang unang bumasag sa katahimikan. Tay, si Kuya Marco, hindi po siya okay. Napatayo si tatay. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ako sa tigkabilaan kong balikat. Anong ibig mo sabihin? Na hindi okay ang kuya mo? Tay, nung mawalan po siya ng malay, nakausap ko po si Lolo Imong. Kinulam si Kuya ng pinuno ng mga aswang na manananggal para patayin ako. Anong sabi mo? Kulam? Patawarin niyo po ako, Tay.
Pakiramdam ko po, kasalanan ko. Binitiwan ni tatay ang balikat ko at tumalikod sa akin. Narinig ko na bumuntong hininga si tatay. Nakita mo na. Nalaman mo na ngayon ang bunga ng katigasan ng ulo mo. Patawarin niyo po ako, Tay. Mawawala ba ng paghingi mo ng tawad ang kulam sa kapatid mo? Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin, Elena? Tay, kailangan ko po ang tulong niyo. Tay, kailangan po nating igapos si Kuya Marco kapag sumapit na po ang gabi. Alam ba niya? Alam niya ba na merong kumukulam sa kanya? Hindi pa niya po alam. Hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa kanya. Humarap sa akin si tatay at nakita ko sa kanyang mga mata ang labis na takot at pag-aalala. Bukod ba sa kulam, wala nang ibang ikinuwento sa'yo si Tatay Imong? Nabanggit niya lang po kung paano po pinatay ng aswang ang anak at apo niya. Nagip ng aking mga mata ang pagkuyom ng kamao ni tatay. Pagtingin ko sa kanyang muka ay gumalaw din ang kanyang panga na para bang pinipigilan niya ang galit. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan ng mga oras na yon. Tay, bakit po? Wala ito. Nagagalit lang ako sa mga nangyayari sa inyong magkapatid. Kilala ba niya kung sino ang kumulap kay Marco? Tay, si Lola Daria po ang pinaghihinalaan ko na kumulam kay Kuya dahil siya lang po may motibo para patayin ako. Ako ang gagawa ng paraan. Ako ang haharap sa kanya. Pero Tay, delikado po. Delikado nga. Kaya ako ang haharap sa kanya. Ayoko may mangyaring masama sa inyo. Kaya wala kang ibang gagawin kundi ang bantayan ng kuya mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Iniwan ako ni tatay sa gitna ng aming sala. Bigla akong nag-alala nang lumabas siya ng bahay. Pasado 4:00 ng hapon nang bumalik sa aming bahay si tatay. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. At nagkataon na lumabas na rin ng silid si Kuya Marco. Wala kaming imikan na nakaupo sa bangko. Tay, saan po kayo nagpunta? Kinausap ko si Tatay Imong. Panahon na para malaman niyo ang buong katotohanan. Sa matagal ko nang itinatagong lihim. Lihim? Ano pong sinasabi niyo, tay? Hindi ko lang basta kilala si Tatay Imong. Kilalang kilala ko siya. Dahil siya ang ama ng babaeng nakarelasyon ko habang kami pa ng nanay niyo. Ho? Karelasyon? Teka, ano pong ibig niyo sabihin, tay? Nagkaroon kayo ng kapatid sa ibang babae. Ngunit sa kasamaang palad, pinatay sila ng pinuno ng mga aswang. At ngayon na muli siyang nag-aasik ng lagim. Muling bumalik sa akin ang nakaraan. Ang ibig niyo pong sabihin, niloko niyo si nanay? Kung ganun, nung nanganganak po si nanay, nasan po kayo nun? Naghahanap ng albularyo. Dahil hindi kaya ni Tatay Imong na paanakin si Marta. Hindi ko alam na mga sandaling yun na nanganganak na rin pala si Sarah. Diyos ko, hindi ko malaman ang gagawin ko nun. Dahil pagdating ko sa bahay ni Marta, patay na siya. Kaya hindi ko siya maiwan noon. Kaya umaga na po kayong umuwi sa bahay at hinayaan niyo akong mag-isa na harapin ang paghihirap at pag-aasikaso kay nanay na dapat kayong gumawa. Nasa piling kayo ng ibang babae habang si nanay naman ay nasa bingit ng kamatayan. Patawarin niyo ako, mga anak. Ngunit, pareho ko silang minahal. Kung nabuhay ang kapatid namin kay Marta, marahil ay hindi niyo kasama si nanay. Dahil mas pinili niyo ang babae niyo kaysa sa aking ina. Kaya naman pala, kahit kailan, ay hindi tayo magkasundo.
Dahil malayo talaga ang loob niyo sa akin. Sa una pa lang. Anak, pareho kayong mahalaga sa buhay ko. Tsaka wala akong ibang ibig sabihin sa ginawa kong paghihigpit sa'yo. May kasalanan ka kaya pinapagalitan kita. Nang mga sandaling yon, ay napansin ko na nanginginig ang katawan ni Kuya Marco. Hindi siya nagsasalita. Ngunit galit na galit ang kanyang anyo. Kuya? Kuya, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Nang tumingin siya sa akin, naluluwa na ang kanyang mga mata. Anak, bakit? Alam ko na hindi niyo agad matatanggap ang ginawa ko. Akma na sanang hahawakan ni tatay si Kuya Marco. Pero lumayo ang kapatid ko. Hindi niyo alam kung anong ginawa niyo. Hindi niyo alam kung ano ang isinakripisyo ko. Habang kayo, nasa piling lang pala ng kabit niyo. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Alam ko na nagkamali ako. Huwag ka nalapit sa akin. Huwag ka nalapit. Dahil sa'yo, nakagawa ko ng isang pagkakamali. Diyos ko, napakasama ako. Kuya, ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Patawarin mo ko, Elena. Patawarin mo ako. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Para bang naramdaman ko ang bigat na nararamdaman ni Kuya Marco na hindi ko naman alam kung para saan. Maya-maya pa ay biglang bumagsak si Kuya sa sahig. Anak! Anak! Marco! Ano nangyayari sa'yo, anak? Tumingin ako sa orasan. 5:00 na yun ng hapon. Nag-aalala akong napatingin kay tatay. Tay, nagsisimula na po ang kulam sa katawan niya. Nagsisimula na siyang mawala sa kanyang katinuan. Biglang sumigaw ng malakas si Kuya Marco. Kitang-kita ko ang pag-itim ng kanyang mga mata. Nanigas ang kanyang katawan. Nilapitan siya ni tatay, pero malakas siyang itinulak ni Kuya. Bumalandra sa dingding ng pinto si tatay. Bumangon si Kuya at bigla niya akong sinakal. Ngunit lumaban ako. Bumagsak siya sa sahig. Inilabas ko ang aking panyo at ipinitik ko yun kay Kuya Marco. Nasaktan siya at umangil ng malakas. Anak, anong ginagawa mo? Umpasaktan ang kuya mo! Tay, papatayin niya tayo. Kapag pinitik ko siya ng aking panyo, hindi siya ang masasaktan kundi ang kumukulam sa kanya. Tulungan niyo po ako. Kailangan maigapo siya sa katre. Mabilis na tumayo ang aking ama at niyakap niya si Kuya Marco. Pero sadyang malakas ang kapatid ko, kaya ilang beses silang bumabagsak sa sahig. Sa kabila ng pagpupumiglas ni Kuya, ginawa namin ng lahat para maigapo siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatali na si Kuya sa katre. Naiyak ako. Hindi ko akalain na mangyayari yon sa amin. Pero kahit magsisi ako, hindi na magbabago ang katotohanan na nasa bingit na ng kamatayan ang kuya ko. Maya-maya pa ay tahimik na naupo si tatay sa bangko. Tay, bakit kaya humihingi sa akin ng tawad si Kuya Marco kanina? May alam po ba kayo doon? Tumingin sa akin si tatay. Tumayo siya at lumapit sa nakabukas na bintana. Wala akong alam na ginawa niyang kasalanan sa'yo para humingi siya ng tawad. Pero ibang nararamdaman ko. Para bang meron siyang itinatago sa atin. Ano naman po yun, Tay? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni tatay. Saka muling tumingin sa akin. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kuya mo. Intindihin mo kung ano ang ginawa niya at kung bakit siya nagkakaganyan. Isa lang ang gusto kong mangyari. Magbayad ng mangkukulam na gumawa nito sa anak ko. Magsasalita pa sana ako
nang biglang narinig namin ni tatay ang pagaspas ng pakpak sa impapawid. Kasunod nun, ang kaluskos na parang binubutas ang aming bubong. Inihanda ko ang aking panyo at palaspas, habang si tatay naman, kumuha siya ng itak sa kusina. Pagbalik ng aking ama, saktong nakapasok na ang manananggal sa loob ng aming bahay. Isarado mo mabuti ang bintana! Ikukulong natin siya! Kumilos agad ako at isinara ang bintana. Sumugod ng lipad sa aking kinaroroonan ang aswang. Sinalubong ko siya ng pitik ng panyo. Napahawak ang aswang sa kanyang muka. Sinamantala ni tatay ang pagkakataon. Itinarak niya ang itak sa likod ng aswang. Pinutol ng aking ama ang pakpak ng manananggal. Saka ko inulit ang pagpitik ng panyo sa kanyang mga mata. Pagkatapos, itinali ko ang panyo sa aking pulsuan. Isinuksok ko yon sa dibdib ng aswang. Nagkikikisay ito, lumiyab at sumabog ang kanyang katawan. Elena! Paano nangyari yun? Kaya ko po silang patayin gamit po ang panyo. Ito naman pong palaspas. Kailangan ko pong iampas sa katawan ni Kuya Marco. Bigla kong naalala si Kuya Marco. Kaya pumasok ako sa kanyang silid. Ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita na wala na roon si Kuya at nakabukas na ang bintana. Tay! Si Kuya Marco po! Wala po sa kwarto! Nagmamadaling lumapit sa akin si tatay. Maging ito ay nagulat din sa nadatnan. Diyos ko! Nasaan si Marco? Saan siya nagpunta? Sa bintana po siya dumaan. Ay, kailangan ko po siya sundan. Papatayin siya ng aswang. Susundan natin ang kapatid mo. Ililigtas natin siya. Sa bintana rin kami dumaan ni tatay. Malalaki ang hakbang ng aming mga paa. Lakad at takbo ang ginawa namin. Masundan lang si Kuya Marco. Biglang uminit ang panyo sa aking pulso at ang paru-paro ay biglang kumislap. Lumiwanag ang aking paningin na kahit gabi ng mga oras na yon ay malinaw kong nakikita ang dinadaanan namin. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig namin ang malakas na boses ng isang matanda. Nagtago kami sa likod ng puno. Nakita namin ang maraming manananggal na nakalutang sa ere. Umaangil, sinasabayan nila ang boses ng pinuno. Tignan nyo, naroon si Kuya. Kasama nila si Kuya Marco. Panoorin natin sila kung anong ginagawa nila. Hindi pwede, Tay. Susugod na po ako. Wag! Kailangan malaman natin kung anong ginamit niya para kulamin ang kuya mo. Yun na maigpit na bilin sa akin ni Tatay Imong. Nang maalala ko yun, saka lang ako tumahimik. Pinanood namin kung paanong nagsagawa ng ritual ang pinuno ng mga aswang. Magulo ang buhok nito habang nakatayo at nagpapahid ng itim na langis sa buong katawan. Napako ang aking paningin sa kanyang tiyan. Unti-unti yun napupunit hanggang sa maghiwalay. Tumubo ang malapaniki nitong pakpak, kasunod ng paghaba ng pangil at kuko ng manananggal. Malakas na umangil ang aswang. Tay, tama po ang kutob ko. Si Lola Daria nga po ang aswang. Siya ang pumatay sa anak at apo ni Lolo Imong, maging sa mga tao sa baryo. Kung ganun, nag-iiganti siya sa nangyari sa kanyang apo. Hayop siya. Siya pa ang may ganang gumanti pagkatapos ng ginawa nila sa anak at apo ni Tatay Imong. Sa anak po na pinatay niya. Pagbabayaran niya ang kasamaan niya. Tay, sandali lang. Ang dahon ng alagaw. Pinapalo po niya ang katawan ni Kuya Marco. At ang tungkod na yon, yun po ang ginagamit niya upang makontrol si Kuya Marco. Ibig sabihin, ang kahinaan niya anak ay nasa tungkod at ang dahon ng alagaw
ang sangkap na ginagamit niya para kulamin ang kapatid mo. Kailangan makuha ang mga yun. Bigla kong naalala na binato ni Lola Daria ng dahon ng alagaw sa muka si Kuya Marco. Kaya umusbong ang galit sa dibdib ko ng mga oras na yon. Sa isang sulok ng kakauyan, nakita ko si Lolo Imong. May hawak siyang asin at nagtatago rin sa likod ng puno. Napatayo ako nang makita ang sunod na ginagawa ni Lola Daria sa katawan ni Kuya Marco. Tay, sumugod na tayo. Pinapakain niya ng karne ng tao si Kuya. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si tatay. Mabilis akong sumugod sa kinaroroonan ng mga ito. Maging si Lolo Imong, sumugod na rin. Nagkagulo ang mga aswang sa bigla naming pag-atake. Ako ang kalaban ninyo! Humanda kayo! Lahat ng abutan ko ay pinitik ko ng aking panyo. Hinampas ko din sila ng palaspas. Nagpasirko-sirko ako sa ere at bawat manananggal na umatake sa akin ay ubod lakas kong sinusuntok. Bumagsak sila sa lupa. Kasunod ng pagsaksak ni tatay sa mga ito gamit ang itak. Si Lolo Imong naman, sinabuyan niya ng asin ang mga manananggal sa ere. Kaya umusok ang katawan nila at nanghina. Nasunog ang kanilang pakpak, kaya bumagsak sila sa lupa. Akala niyo ba ay magtatagumpay kayo laban sa akin? Hindi kayo mananalo sa akin! Humampas ang malakas na hangin mula sa malapad na pakpak ng pinuno ng mga manananggal. Ngunit sinabuyan siya ni Lolo Imong ng asin. Tumama yon sa katawan ng aswang. Sisiguraduhin ko na mamamatay ka para sa pagpatay mo sa anak at apo ko! Hayop ka, demonyo ka! Nang tamaan ng asin ang katawan ng aswang, bumaba ang lipad nito. Tumalon ako ng mataas para abutin ng panyo ang muka ng manananggal na si Lola Daria. Tinamaan siya ng panyo sa muka, kaya nagpaekis-ekis siya sa paglipad. Nang lalagyan na sana ni Lolo Imong ng asin ang kalahating katawan ni Lola Daria, naunahan siya ng aswang. Kinuha nito ang kalahati ng kanyang katawan at lumipad pa itaas kasama ang kanyang mga alagad para tumakas. Nilapitan ko kagad si Kuya Marco at hinampas ko ng palaspas ang kanyang katawan. Kinuha ko ang dahon ng alagaw at yun ang dinurog ko. Isinawsaw ko ang palaspas at imisik ang katas ng dahon sa katawan ni Kuya Marco. Ubusin mo ang katas ng alagaw sa katawan niya. Iampas mo ang palaspas sa ulo niya. Sa ganung paraan, masasaktan mo ang hayop na Daria na yon. Sunod-sunod ang paghampas na ginawa ko sa katawan ng aking kuya. Bumagsak siya sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Narinig ko rin na malakas na umangil ang aswang mula sa impapawid. Tama ka, Tatay Imong. Nasaktan nga si Lola Daria sa ginawa ni Elena kay Marco. Oo, Densyo. Sa ganyang paraan, nawala na ang kulam sa katawan ng anak mo. Tumayo si Kuya Marco. Bumalik siya sa dati niyang katinuan. Kuya, ligtas ka na. Ano nangyari? Bakit ako nandito? Ikinuwento ni tatay kay Kuya Marco ang mga nangyari. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Lolo Imong. Halina kayo sa bahay para sa pagsasagawa ng sunod nating plano. Alam ko, nababalik siya, kaya humanda kayo. Agad kaming umalis sa lugar na yon. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating namin ang bahay ng matanda. Pagpasok namin sa loob ng sala, ay bigla kong nabitiwan ang aking panyo. Nahulog yun sa saig. Dinampot yun ni Lolo Imong, ngunit nanginig ang kanyang kamay. Naluluwa habang titig na titig sa paru-parong nakaborda sa tela.
agimat na panyo na may burda ng paru-paro. Paano napunta ito sa'yo, Elena? Kay nanay po yan. Bata pa lang po ako, ay nasa akin na po yan. Ang asawa ko po nagbigay niyan sa aking anak, Tatay Imong. Bakit niyo po naitanong? Diyos ko, mahabagin langit. Pag-aari ito ng aking anak, si Marta. Siya mismo nagburda ng paru-paro na to. Ano pong ibig niyo sabihin? Bago ko iniwan sa ilalim ng halaman ng sanggol, ibinalot ito ni Marta sa kanyang anak, kasama ng lampin. Ang anak mo, Densyo, kay Marta, ay ang may-ari ng panyong ito. Gumapang ang kilabot sa aking katawan nang marinig ko ang sinabi ni Lolo Imong. Hindi ako makapagsalita habang humahagulgul ng iyak ang matanda. Magulo ang isip ko dahil hindi ko alam kung bakit nasa akin ang panyo na yon. Tumingin ako kay Kuya Marco na hindi makatingin sa akin at napayuko. Si tatay naman, kinuha niya ang panyo sa kamay ni Lolo Imong. Pinagmasdan ni tatay ang nakadisenyo sa panyo. Oo, kay Marta nga ito. Si Marta nga may gawa nito. Hindi ko kagad to nakilala. Marco, anak, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang nagbantay kay Sarah ng mga naksa kay Elena. Paano ito napunta kay Elena? Tay, Elena, Lolo Imong, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Marco, sabihin mo, anong hindi mo sinasadya? Magsabi ka nga ng totoo. Tay, Elena, Lolo Imong, nakagawa po ako ng kasalanan sa inyo. Hindi ko po ipinagtapat kay tatay at nanay na namatay po ang kapatid ko. Gulong-gulo po ang isip ko ng mga oras na yun dahil mag-isa lang po ako nun Nawalan po ng malay si nanay kaya hindi niya po alam na namatay po ang anak na isinilang niya. Ano ka mo? Kuya! Elena, hindi ka anak ni Nanay Sara. Anak ka ni Aling Marta. Na anak naman ni Lolo Imong. Siya ang lolo mo. Hindi tayo buo magkapatid. Magkapatid lang tayo sa ama. Ano? Teka, paano nangyari yun, Marco? Sa takot ko po, naghanap po ako ng albularyo para humingi ng tulong. Dahil umasa po ako na baka mabuhay pa niya ang kapatid ko. May nakapagturo po sa akin na may albularyo raw po sa gitna ng kakauyan. At yun nga po, nagpunta po ako sa bahay ni Lolo Imong. Pagkatapos, ano nangyari pagdating mo doon? Nasaksihan ko po kung paano po sila sinalakay ng mga aswang na manananggal. Takot na takot po ako nun. Pero nang makita ko po si Lolo Imong na nag-iwan po ng sanggol sa ilalim ng halaman, kinuha ko po kagad ang bata. Dahil lang akala ko po, patay na rin po si Lolo Imong Pinalitan ko po ang patay kong kapatid. Kaya, napunta po sa atin si Elena, tay. Ipinalit mo si Elena sa namatay mong kapatid, Marco? Bakit mo yung ginawa? Hindi ko po alam kung bakit ko po yung nagawa, tay. Takot na takot po ako. Galit na galit din sa inyo dahil hinayaan niyo ako mag-isa na mag-asikaso kay nanay. Hindi ko po alam na totoo ko rin palang kapatid si Elena. Diyos ko, ang apo ko. Akala ko'y talagang namatay na ang apo ko. Salamat! Salamat buhay ang apo ko! Hindi ko na napigilan si Lolo Imong nang bigla niya akong niyakap ng maigpit. Umiyak na rin ako ng mga sandaling yon, habang si tatay ay napahagulgul ng iyak at nangihinang napaupo sa bangko. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit nangyari to. Tay, patawarin niyo ako, tay. Hindi ko po talaga sinasadya. Patawarin mo rin ako, anak.
Hindi ka dapat nagdusa. Matagal mong itinago ito. Pero anak, saan mo inilibing ang kapatid mo? Sa tabi po ng puno ng talisay. Sa likod po ng bahay natin, Tay. Kaya pala, madalas kitang nakikita sa likod ng bahay natin, Kuya. Umiiyak ka palagi. Ang sabi mo ay minaalala ka lang. At kahapon, nahalata ko magmula nang makita mo si Lolo Imong. Naging balisa ka na. Takot na takot ka. At bukod pa ron, nagalit ka nang ilabas ko ang panyo. Pilit mo yun pinapatago sa akin dahil natatakot ka na malaman ni Lolo Imong na ako ang kanyang apo. Patawarin mo talaga ako, Elena. Patawarin mo ako. Naging makasarili ako. Pero alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Itinuring kita na kapatid kahit nung una pa na hindi ko alam na anak ka rin ni tatay sa ibang babae. Walang may kasalanan. Huwag na natin isipin ang nakaraan. Dahil kahit anong mangyari, bali-baligtarin man ang mundo, iisa pa rin ang dugong nananalaytay sa inyong mga ugat. Ang agimat na panyong to, sa'yo to, Elena. Yan din ang ginamit ni Marta nang makipaglaban siya noon sa mga aswang. Mag-uusap pa sana kami nang biglang umingay ang paligid. May malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas ng aming bubong. Lumiwanag ang paru-paro sa panyong hawak ko. Nasa paligid po ang mga aswang, Lolo. Oo, marahil nasundan nila tayo. Humanda kayo. Haharapin natin sila. Mag-iingat kayong lahat. Malakas sila. Kailangan natin pigilan ang pag-aasik nila ng lagim. Lumabas kami ng bahay at tumambad sa aming paningin ang maraming aswang na manananggal. Sa gitna naman ay nakatayo si Lola Daria. Hawak ang tungkod. Nakangisi ito na mapula ang mga mata. Dinig na dinig ko ang katotohanan sa pagkatao mo, Elena. Hindi ko akalain na chismosa ka palang matanda ka. Pinatay mo si Marta, hayop ka. Magbabayad ka sa akin. Yun lang ba ang alam mo? Na pinatay ko si Marta? Ang hina naman yata ng isip mo, Denso. Walang hiya ka. Papatayin kita. Tumahimik ka. Hindi pa ako tapos. Alam niyo ba na ako rin ang pumatay kay Sarah? Tinulam ko siya hanggang sa mamatay. Ang linis ng pagkakagawa ko, hindi ba? Ang buong akala niyo, inatake lang siya sa puso. Pero ang totoo, pinatay ko siya. Silang lahat. Ayup ka! Magbabayad kang matanda ka! Ako mismo ang papatay sa'yo! Mapatay mo ba ako? Kulang pa ang buhay ko sa buhay na kinuha ko sa inyo. Magbabayad sa akin ang lahat ng naging dahilan ng pagkamatay ng apo ko. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Pero nawala pa. Wala akong kasalanan sa pagkamatay ng apo nyo. Ikaw ang may kasalanan sa akin, hayop ka. Dahil pinatay mo ang nanay ko. Tumikil ka. Nagmana ka sa lolo mo. Isang sinungaling. Hindi ako sinungaling. Ikaw ang naging masama. Ikaw ang unang nanakit sa pamilya ng aking apo. Pagkatapos, pinatay mo ang anak namin ni Susan na si Marta. Kaya wala kang karapatang magigante. Bakit hindi ako maghihigante? Bakit hindi ko siya papatayin? Bunga siya ng pagtataksil ni Susan sa akin. Kaya nararapat lang silang mamatay. Dahil niloko mo ako. Isa kang taksil. Nanlaki ang mga mata naming lahat nang marinig namin na dati palang mag-asawa sina Lolo Imong at Lola Daria. Hindi kita pinagtaksilan. Nalaman ko lang na nag-alay ka ng kaluluwa sa hari ng kadiliman. Kaya iniwan kita. Una kong minahal si Susan bago mo ko ginamitan ng gayuma
Pero ni minsan, hindi talaga kita minahal. Huwag ka nang magpaliwanag! Taksil kan talaga! Bakit? Ayaw mo bang marinig kung gaano ka kasama? Gumamit ka pa ng ibang muka para hindi kita makilala. Hayop ka! Pagsisisihan mo ito! Pagsisisihan mo na iniwan mo ako! Hindi ko pagsisisihan na iniwan kita dahil masama kang tao. Kampong ka ng demonyo. Pinatay mo ang sarili mong kapatid. Minahal ka niya kahit na alam niya na ginayuma mo lang ako. Nagparaya siya para sa'yo. Pero napakasama mo. Pinatay mo pa rin siya. At kahit ilang mukha pa ang gamitin mo, hindi mo maitatago ang pagiging halimaw ng asal mo. Kung yan ang tingin mo sa akin, magsama-sama kayong lahat. Kasama ng apo mo! Tama na, Satsat! Tapusin na natin ang laban na to! Kinuha ni Kuya Marco ang hawak na asin ni Lolo Imong at mabilis niyang sinabuyan ang mga manananggal sa bubong. Umangil sila ng malakas nang tamaan sila ng asin. Si Lola Daria naman ay agad na nagpalit ng anyo bilang isang manananggal. Iniwan niya ang kalahati ng kanyang katawan sa tabi ng isang puno. Pagkatapos ay sumugod sa kinaroroonan ko. Sinalubong ko siya ng pitik ng aking panyo. Ngunit iniharang niya ang tungkod sa pag-atake ko. Gumanti siya ng palo sa aking dibdib. Tumalsik at bumagsak ako ng pasadsad sa lupa. Elena, apo, bumangon ka! Bigyan mo na katarungan ang nangyari sa nanay mo! Mabilis akong tumayo at gumanti ng suntok kay Lola Daria. Ngunit hindi niya yun ininda. Sa halip, hinampas niya ako ng tungkod. Tumama yun sa aking tiyan. Napaatras ako dahil sa sakit. Pag-angat ng aking paningin, sabay-sabay na bumulusok ng lipad ang mga manananggal. Inatake nila kami ng kalmot, kaya nakipagpambuno kami sa mga alagad ni Lola Daria. Lakas sa lakas, tapang sa tapang, hanggang sa mamatay ang mga alagad ni Lola Daria. Natira ang isang aswang. Dinagit niya sa balikat si Kuya Marco. Tay, si Kuya Marco! Tulungan niyo siya! Ako nang bahala rito, anak! Inihagis ni tatay ang kanyang itak sa ere. Tumama at bumaon yun sa leeg ng manananggal. Nagkikikisay ang katawan nun, kaya nabitiwan ng aswang si Kuya Marco at kasama niyang bumagsak sa lupa. Mabuti na lang at hindi mataas ang kinahulugan ng aking kuya. Biglang umangil ng malakas ang nakalutang na si Lola Daria. Nakangisi siyang tumutulo ang malapot niyang laway. Nagkulay pula ang kanyang mga mata habang hawak ang tungkod. Oh, mag-ingat ka! Sinusubukan niyang gamitan ka ng kulam. Huwag kang tititig sa mga mata niya. Sa halip, itali mo ang panyo sa ulo mo. Biglang nanginig ang aking katawan. Nanigas ang aking braso na parabang pinipigilan ako na itali ang panyo sa aking ulo. Agad na lumapit sa akin si Lolo Imong at kinuha niya sa akin ang palaspas. Inihampas niya yon sa aking braso, kaya pansamantalang nawala ang kulam na bumabalot sa aking katawan. Mabilis kong itinali ang panyo sa aking ulo. Sinabuyan naman ni Kuya Marco ng asin si Lola Daria. Napasigaw ang aswang dahil sa labis na sakit. Kasunod ng pagtaga ni tatay sa pakpak ng pinuno ng mga manananggal. Sinamantala ko naman ang pagkakataon habang mahina pa siya. Sumugod ako sa kinaroroonan ng aswang. Para sa nanay ko na pinatay mo! Ito na ang magiging katapusan mo! Magkakasunod na suntok sa muka at dibdib ang ginawa ko. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Yumanig ang paligid dahil sa malakas na pagbayo ko ng suntok sa kanyang katawan. Nadurog ang kanyang mga buto hanggang sa masunog at sumabog
ang katawan ng pinuno ng mga manananggal. Sumama sa hangin ang kanyang abo, habang si Kuya Marco naman, inubos niya ang asin sa kalahating katawan ni Lola Daria. Nanghihina na napaupo ako sa lupa habang pinagmamasdan ang mga nagkalat na abo. Salamat! Tuluyan ng matatahimik ang lugar na ito. Pati na ang kaluluwa ng mga pinatay niya. Elena, Tay, ayos lang po ba kayo? Oo anak, mahusay ang ginawa niyo magkapatid. Inalalayan ako ni Lolo Imong na tumayo. Saka ako niyakap ng maigpit. Masaya ako, Apo. Nagmana ka sa galing ni Marta pagdating sa pakikipaglaban. Maraming salamat, Marco. Dahil sa'yo, buhay pa ang apo ko. Salamat din po. Hindi kayo nagalit sa akin. Aba, bakit ako magagalit? Itinuring mo siyang kapatid mula sa umpisa. Inalagaan mo si Elena. At dahil doon, maraming salamat sa'yo. Naluluwa na niyakap ni Kuya Marco si Lolo Imong. Pagkatapos ay nilapitan niya ako at ginulo ang aking buhok. Grabe! Ang husay ng ginawa mo, Elena. Ang angas mo kanina. Siyempre, ako pa ba? Ako ang bida eh. Loko, siraulo ka talaga. Ay nako, ibang magbiro talaga ang tadhana. Hindi ko akalain na kahit namatay na si Marta, may ginawa siyang tama para maibalik sa ayos ang lahat. Kaya nga nang malaman ko na may pamilya ka na noon, tinanggap pa rin kita. Hindi ako pwedeng magalit kasi minsan na rin nangyari sa akin ang bagay na yan. Dalawa ang minahal ko at magkapatid pa. Pero kahit dalawa sila, Lolo Imong, gumawa pa rin naman kayo ng paraan para maitama ang lahat. Ang masamang tao kailanman ay hindi magkakaroon ng katahimikan sa buhay. Kaya sa wakas, mapapanatag na ang loob ko. Nang gabing yon, ay marami akong natutunan. Binuo ng pangyayaring yon ang pagkatao ko. Si Lolo Imong ay nakasama na namin ni Tatay at Kuya Marco sa bahay. Ako naman ay tuluyang nagbago at hindi na naging mapagmataas at mayabang sa iba. Hanggang sa ngayon ay nasa akin pa rin ang agimat na panyo. Si Kuya Marco naman ay may pamilya na rin. Tuluyan naming kinalimutan ang nakaraan. Sa ngayon ay isa na akong guro sa school ko dati. Sa awa naman ng Diyos ay natagpuan ko na ang tamang landas sa buhay ko. Hanggang dito na lang po ang istorya ng buhay ko, Sir Blair. At masaya po kong naibahagi ang kwentong ito sa lahat ng mga taga-suporta nyo sa inyong YouTube channel. Kung meron man po kong ipinagpapasalamat sa lahat ng mga nangyari, yun ay ang nakilala ko ang pinakamamahal kong kapatid na nagmahal sa akin ng sobra. Dahil kung hindi niya ako iniligtas ng gabing yon, baka marahil ay wala na rin ako. Lubos na nagpapasalamat, Elena.